we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay-atangan sa One Mindanao. Dapa! Pulis, dakpan human na maligya ug armas sa Cotabato City. Duha ka big-time drug dealer, arestado sa Cagayan de Oro City. Dabawenyo boxer Nesty Petesio, bronze medalist sa Paris Olympics 2024. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Acacia Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Nakabati na matod pa og kabalaka ug kahadlok sa ilang seguridad ang mga residente sa Barangay Tamayong sa Davao City sa kalit-kalit lang matod pa nga dunay presensya sa daghang pulis sa ilang lugar. Kapulisan dunay pagpasabot kalabot sa hitabo. Ari ang report ni Argil Relator. Huwebes sa isang buntag diyang nakita ang presensya sa mga sakop sa kapulisan nga nagbakta sa highway pasaka sa sentrong bahin sa Barangay Tamayong, Davao City kung asa dunay propriedad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Butang nga gikaalarma na sab sa mga residente sa lugar sa kadaghan matud pa sa mga pulis nga nakatabon ang mga nawong. Pasulod na mi sir sa eskwelahan. Tapos nakitaan man namo nga nay mga pulis daghan kaayo pa adto dito sa babaw ba. Medyo nakulbaan man mi sir. Akong anak medyo nakulbaan pod. Tapos niingon na lang pod akong anak nga mosulod na mi. Sumala pa nga nagbaktas lang man hinuon ang mga pulis. Bandang alas 8 sa buntag, dihang mibaba na sakay sa ilang mga patrol car ang mga pulis. Sumala sa residenteng si Gina, malinawon gayud kuno kaayo ang Barangay Tamayong kaniadto. Busa, malubat-lubatan sila sanglit makapilang higayon na nga dunay mga presensya sa daghang pulis sa ilang lugar. Makulbaan pod mi kay nganong naay ano. Karon tay na mga presensya sa pulis dinhi perminti ka sa Tamayong sa imong nabati. Makulbaan pod mi nganong kuan naay mga kanang mga pulis ana kay dool ra pod baya may dresser no. Nya daghan matingala nang mi nga nigawas na masarsada na anay mga pulis ana gud sir. Madukod may ba nga kuan unsay mahitabo ana. Sumala sa PRO 11, kabahin matud pa kini sa ilang crime prevention activities. Ang wala may dapat ikahadlok ang mga tao no. Kay kung wala kay sala dili man ka dapat mahadlok. Kung naman galing mo makita nagapatrol diha ng mga pulis, mas malipay noon mo kay malayo mo sa mga kriminalidad. Kahinumduman nga nagpahigayon sa checkpoint ang kapulisan niadtong Lunes sa maong barangay nga gikabalaka sa ubang residente kay dunay wala dayon gitugutang makagawas ug makasulod. Kini dihang magsilbi og warrant of arrest ang kapulisan sa usa ka co-accused ni Pastor Kibuloy nga si Crescente Canada. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nag-issue ang Court of Appeals og freeze order sa mga bank account o properties ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gi-issue na sa Court of Appeals ang freeze order sa mga bank accounts o property ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ug uban pa. Kiniuman nga giaprubahan sa Court of Appeals ang petition sa Anti-Money Laundering Council. Gilangkuban kini sa 10 ka bank accounts, 7 ka real properties, 5 ka motor, ug 1 ka aircraft. Laki po sab sa mga na-freeze mao ang bank account sa KOJC ug Suara Sug Media Corporation nga mao'y naga-operate sa Sunshine Media Network International kun SMNI.
Sumala sa korte, doon na matud pa sila reasonable ground nga ginagamit sa pastor ang iyang mga bank accounts sa unlawful activities ug mas dako pa nga mga krimen sama sa human trafficking, sexual and child abuse, sex trafficking of children, fraud, conspiracy, marriage fraud, smuggling ug money laundering. Gani, wala usa mihatag og pahayag ang usa sa mga legal counsel ni Pastor Kibuloy, samtang wala pa sa ilang kamot ang official copy sa order. Sumala pa, ginarespeto matod pa sa kampo ni Pastor Kibuloy ang desisyon sa korte. Gani nakatakda gihapon sila nga mag-file og motion batok niini. Kinumduman nga nag-atubang si Pastor Kibuloy og sexual abuse og trafficking cases sa Davao City ug karon na naana sa Quezon City ug Pasig City tungod sa mga reklamo gikan sa mga kanhing miyembro sa KOJC. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Arestado ang duha ka mga gigong big-time drug dealer nga galihok sa Northern Mindanao sa Cagayan de Oro City. Usa sa mga suspect ingong anak sa usa ka mga ilang big-time drug queen sa Visayas. Ano ang report? Dakpan ang duha ka gingong big-time drug dealers nga galihok sa Northern Mindanao atol sa Anti-Illegal Drugs Operation sa PDEA Misamis Oriental sa Corales Street, Barangay Puntod sa Cagayan de Oro City pasado alas 11 Martes sa buntag. Usa sa mga suspect giilang si alias Boss samtang ang laing usa empleyado sa pantalan sa Cagayan de Oro. Sigon sa PDEA, taod-taod na nila gisubay ang lihok sa mong mga individual kinsa gakuha pa og supply sa droga gikan sa National Capital Region, Zamboanga Peninsula ug Lanao del Sur. Pinaka-high value target nato si alias Boss before administration of President Rodrigo Duterte na mention ni nga nagilambigit sa dako nga illegal nga droga sa City of South Queen City of the South sa somewhere in Cebu. Positibong napalitan ang mga suspect o gituwang shabu. Nakuha sab kanila ang kapin 100 grams sa mong droga nga mobalor sa 100,000 pesos. Plano sa PDEA nga ma-access ang mga cellphone sa mga dinakpan aron masubay ang mga personalidad nga nalambigit pa sa ilang sindikato. From Manila, ilang ginaano na sila yung mga gitawag o ganang fixer para dili mo agi sa normal nga proseso ang ilang mga ilang mga package nila. Kasong paglapa sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubongon sa mga suspect. Wala na may hatag og pahayag ang mga suspect kinsa gipailawom na sa inquest proceedings. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nasungkit sa Pilipinas ang ikaupat nga medalya alang sa Paris Olympics 2024 human natapos sa Dabawenya boxer nga si Nesty Petesio ang women's boxing fight nga nakaangkon og bronze medal. Atong sado ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, wala man nasungkit ni Nesty Petesio ang gold medal sa 57 kg division sa women's boxing sa Paris Olympics 2024. Dakong dungog gihapon ang ihang iuli sa Pilipinas isip bronze medalist. Siya ang labing unang Filipina nga dunay duha ka Olympic medal sa boxing. Pipila ka minuto, una ang panagsangka sa semifinals sa 32 anyos nga Dabawenya boxer nga si Nesty Petesio sa boxing ring sa Paris Olympics 2024. Tali sa 20 anyos nga si Julia Shermeta gikan Poland. Naghalad og pag-ampo ang iyang mga kabanay og higala sa ilang balay sa Santa Cruz, Davao del Sur alang sa iyang luwas og malampusong dula. Sa unang round pa lang, wala gyud sila'y pamilok sa pagtutok sa laban. Todo cheer sila dihang gibanat-banatan dayon ni Nesty o kinumo ang iyang kalaban. Pasok na yun! Wild! Consistent ang igo sa counter ni Nesty sa kalaban. Amo lang please. Walay duda nga nakuha ni Nesty ang unang round. Sa ikaduhang round, todo ang kahugyaw sa matag solid nga kinumo ni Nesty sa kalaban. Apan dinhi, lamang sa puntos ang kalaban. Doon! Wala siya clear set, pwede siya. Human ang third round, tataw nga naminghoy dihang gianunsyo nga ang kalaban ni Nesty nga si Julia Shermeta ang daog via split decision.
Busa, natapos ni Nesty ang dula sa 57 kg division, isip bronze medalist. Una pa man ang pag-anunsyo sa mananaog, nakita na sa amahan ni Nesty nga usasab ka boxing trainer nga posibleng dili mababor kay Nesty ang final decision sa mga hurado. Sa first round po, nakita ko na maganda ang pacing ni Nesty at saka yung pagpasok niya at ang mga timing. Ngunit biglang nagbago sa second round. Nakita ko yung galaw niya medyo bumabagal eh. Nawala yung head movements niya at saka yung pacing niya biglang humina, biglang nagbago po. Wala man nakabot ni Nesty ang gipangandoy nga gold medal, apan dakong dungog sa nasod ang iyang nakabot nga bronze medal. Nakita ko sa anak namin na nagpupursige siya, pero ganun talaga ang laban, may manalo matalo. Tanggap namin kahit masakit sa kalooban po. Human sa iyang laban, nag-live sa iyang social media account si Nesty aron basahon ug pasalamatan ang mga nagtimbaya kaniya. Dawat-dawat na lang matud pa ang resulta. Ayun po, sabi ko nga po, nire-respeto ko naman po kung ano yung nakita nila sa laban. Siguro may mga other side silang nagbe-base sa score, hindi po sa suntok. Like, baka yung pagiging aggressiveness or yung still hype or mga ganon. Si Nesty ang ikaupat nga atletang nakasungkit og medalya sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Siya sab ang labing unang Filipina boxer nga dunay duha ka medalya sa Olympics. Human ang iyang kadaugan, isip silver medalist niadtong 2020 Tokyo Olympics. Sara, sumala ni Nesty nga sa August 12 nakatakda iyang pag-uli sa Pilipinas. Butyag sa Philippine Coast Guard, isip siya usa ka non-commissioned na personnel sa PCG, no? Nga taga nila og recognition pinaagi sa pag-promote sa iyang posisyon si Nesty gikan sa Petty Officer 2nd class ngadto na sa Petty Officer 1st class. Busa, congratulations ug dihang salamat sa laban, Nesty. Sara. Congratulations gayud, Nesty, ug proud ang Pilipinas kanimo. Daghang salamat, Argil Relator. Ikumpirma sa Police Regional Office 11 nga gipasakaan og kasong administratibo ang 19 ka kanhing station commanders sa Davao City Police human nga giingong gimanipula ang ilang blatter. Sumala pa ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Regional Director sa Pro 11 sa GMA Super Radio Davao, nga giatagan og 72 ka oras ang mga opisyal sa kapulisan aron ipasabot ang nahitabo. Kinamduman nga gitaktak sa pwesto ang 19 ka mga station commander sa Davao City Police sa rason nga gimanipula kuno ang police reports aron ipagawas nga nagpabiling ubos ang crime rate sa syudad. Dugang sa opisyal nga magdepende ang evaluation sa mamahimong eksplanasyon sa mga naisgutang mga pulis kung tinuod o dili o kinahanglan ba ang summary hearing procedures. Una nang gisaway ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang pahayag ni General Torre og buot niyang masayran ang theoretical framework nga basihan sa pagtanggal sa buong mga station commanders. Mas mikusog man ang bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, wala kini epekto sa panahon o dili nasab kini mosulod sa nasod sumala sa pag-asa. Nahimo ng tropical storm ang bagyo nga naa sa gawas sa PAR nga dunay international name nga Maria. Hinay kining nagalihok padulong sa east, northeast o gilauman ulayo na o dili na mosulod sa nasod. Nagpabiling wala kini epekto sa panahon sa bisan asang lugar sa Pilipinas. Mihinay ang habagat apan magpaulan ang localized thunderstorms sa pipila ka lugar lakip na sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng dunay kusog nga pag-ulan sa northern portion sa Mindanao lakip mga Caraga region. Busa may mong alerto gyapon sa mga posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipaygay na karong hapon ang opening ceremony sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City. Ganiabli na sa publiko ang Kadayawan Village nga mo'y usa sa mga highlight sa labing dako nga festival sa syudad. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D.
Sara dili kompleto ang Kadayawan experience atong mga turista o mga bisita dinhi sa Davao City kung dili nila masinati ang nagkadaiyang tradisyon o kultura sa atong 11 ka mga tribo sa Dakbayan. Ana-ana dinhi sa Kadayawan Village nga abli na sa publiko sugod karong adlaw. Ato sayron. Sa pagbisita sa Kadayawan Village sa Magsaysay Park sa Davao City, usa ka makainda ka tribal music ang musugat kanimo. Ana dinhi ang tribal house sa 11 ka tribo sa syudad. Ang tribong Ata, Matigsalog, Bagubo-Klata, Maranao, Obo-Manovo, Bagubo-Tagabawa, Tausug, Maguindanao, Sama, Iranon ug Kagan. Kabahin kini sa kasaulugan sa 39th Kadayawan Festival, sugod August 8 hangtod sa katapusan sa bulan. Ang tribong Obo-Manovo andam na kaayo nga i-welcome ang mga turista ug mga bisita sa ilahang tribal house. Sa gawas, makita ang display sa ilang mga abot sama sa mga lagutmon. Doon na sa mga laing produkto sama na lamang ni ining mga basket. Usa na diha ning luban. Mo man among ginagamit ang ginagamitan ani mag-harvest me, magdala mi og kahoy amo ning ibutang dire. Dinhi ipakita sab nila paunsa ginaluto ang ilahang mga tradisyonal nga pagkaon ug paggama sa ilang mga suot o mga produkto nga nagpakita sa ilahang craftsmanship ug artistry. Ang among ginalauman karon ma'am nga mapreserba ang amo ang tribo nga Obo-Manovo nga ipadayon ni labi sa among mga younger generation nga dili nila ikaula kung kinsa sila. Ang magtiayong Marlene ug Jimmy mihapit gyud sa Kadayawan Village. Una sila mubalik sa Europe. Sige sab sila og selfie, isip remembrance kay basin dugay pa daw sila kabalik. Sigurado daw nga imbitahon gyud nila ang ilahang mga higala sa Europe nga mobisita sa Kadayawan. Very nice yung talagang culture, art. Maganda. Kailangan talaga i-preserve yung culture natin. Huwag alisin. Kabahin kini sa kasaulugan sa Kadayawan Festival. Usa kini sa mga pamaagi aron ipreserba ang kultura ug tradisyon sa 11 ka tribo sa syudad. Sara, karong taud-taud formal na pod ablihan no ang Kadayawan Festival ug gilauman ang presensya ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa mga gusto pa muapas, pwede pa muapas ug atong masinati ang colorful and vibrant opening program dinhi sa Magsaysay Park. Happy Kadayawan sa atong mga kapuso. Sara. Okay, daghang salamat ug happy Kadayawan sa atong mga kapusong Dabawenyo. Daghang salamat John D. Esteban. Mga ilegal nga tricycad ingon man mga nakababag sa kadalanan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City ang gipang kumpiska o gipang tikitan sa mga personahe sa Task Group Demolition sa Cagayan de Oro City LGU. Aniya ang atong balitang barangay. Adlawng Lunes, nagpahigayon og joint operation ang mga personahe sa Task Group Demolition uban ang Roads and Traffic Administration sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Target sa grupo nga mawagtang ang mga giingong nakababag sa dalan sa barangay subay sa nagpadayong road clearing operations. Usasab sa giaksyonan sa operasyon ang giingong pagpamasahero sa pipila ka mga tricycad o tricab bisan pa man wala na rehistro sa barangay subay sa barangay ordinance. Kung tama sa'yo, kailangan mo guna nila kuhaan o mga permits po sa barangay nga level para po ma-regulate kung asa ra po sila nga mga dalan pwede. Sa mong operasyon, duha ka mga tricab ang na-impound sa RTA para ipailuom sa verification process. Samtang di moobo sa siyam ka mga motorista ang na-issuehan og citation ticket sa RTA human makalapas sa balaod trapiko. Panawagan sa Task Group Demolition ngadto sa mga kabaranggayan sa syudad nga dili kalimtan ang pagpatuman sa road clearing subay sa memorandum gikan DILG. Ugaling kinahanglan og assistance, abre kuno ang buhatan nga mutabang kanila. Kung na po yung mga makita nga angayan ato nga i-correct o atong kailangan nga aksyonan, anda mga itong buhatan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. 30 ka mga bangka panagat ang misalmot sa 11 bangkarera sa El Salvador City. Isip kabahin sa kasaulogan sa NIPA Festival 2024 sa syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikalingawan sa mga tagnipanon ang 11 bangkarera
o ang karera sa mga motorbangka sa baybayon sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ang maong programa, usa sa mga highlights sa ikapito nga NIPA Festival sa syudad. Sa history sa Tagnipa kanhi, El Salvador City karon, ang unang mga lumulupyo nga niabot diri sakay sa usa ka bangka. Ug ikaduha pod, ang coastal area sa El Salvador City is 9 kilometers kapin. So daghan ang mga mananagat nga naa diri nagpuyo sa El Salvador. 30 ka mga bangka ang misalmot alang sa upat ka mga kategori. Apan mas gikalingawan sa mga tagnipanon ang double bugsay kategori. Diin paunhanay ang mga bangkero nga makaabot sa finish line. Nga dunay gilayon nga 100 meters gamit lang ang ilang mga bugsay. Para maka-experience po sila nga kanang naabitoy kuan kanang activity po dinhi sa El Salvador. Nalingaw ko kay kuan first time baya. Daghan ang mga gustong musalmot sa maong bangkarera. Kapag gipasabot sa El Salvador LGU na alang una kini sa mga mananagat nga residente sa syudad. Sa sunod tingali nga mga activities daghan na mga gwapo na nga mga pambot o gwapo na mga daghan na kay mga hanas nga mamugsay na gyud nga moatil. So kini nga kuan purely taga El Salvador. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Personal sa Philippine Coast Guard Southern Mindanao District dakpan tungod sa kasong rape. Suspect person of interest sab sa pagpusil patay sa usa ka pulis. Pinasikad sa warrant of arrest gisikop sa kapulisan ang usa ka personahe sa Philippine Coast Guard Southern Mindanao District nga nakabase sa General Santos City adlaw Miyerkules kini tungod sa kasong rape nga giatubang niini. Mismong sa headquarters sa Coast Guard Southern Mindanao District gisikop ang suspect nga si alias Z, 30 anyos. Apan gawa sa kasong rape, lakip sab kini sa persons of interest sa pagpusil patay sa usa ka pulis nga nakadestino sa RMFB Sarangani Province sa Barangay Baluan sa General Santos City diatong Sabado alas 2 sa kadlawon. Subay sa investigasyon sa kapulisan nga una nahitabo ang pagpamusil. Nakita sa CCTV ang sakyanan sa personal sa Coast Guard nga nagasunod-sunod sa biktimang pulis. Sa karon, priso na sa Police Station 3 ang suspect samtang ginapaabot ang commitment order gikan sa korte. Una dalhon sa General Santos City Reformatory Center kun City Jail. Wala na kini mihatag og pahayag. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Human atong napakita ang kahimtang sa 4-story 42 classroom school building sa Kugman National High School. Local School Board sa Cagayan de Oro City LGU uban ang DepEd aduna nay mga paghahimuong lakang. Imbestigahan sab sa kapulisan ang mga personalidad nga giingong naggamit og illegal nga droga sa maong school building. Aniya ang ikaduhang hugna sa atong RTV Presents. Human atong mapagawas ang kasamtangang kahimtang sa 4-story 42 classroom school building sa Kugman National High School nga gipangkawatan og linya sa kuryente, mga kagamitan ug nakitaan pa og mga foil nga daw gigamit sa illegal nga kahimuan. Ato kining gipaabot sa lokal nga kagamhanan. Gilayong nagpulong ang local school board uban ang DepEd ug gituki ang mga angayang himuon. Ilang nasabutan nga magbutang og supplemental budget ang syudad nga moabot sa halos 15 million pesos para sa repair sa linya sa kuryente, tubig ug pagpanindot balik sa classrooms. 3 million sa mong budget ialokar isip kural nga mopalibot sa mong school building. It will take another na po mga pila ka months kaya pinaka-least number of sa atong bidding process is 45 calendar days. So ginasa mga almost 2 months no para pag-procure sa mga materials. Laing 5 billion pesos sab ang ialokar sa local school board para sa mga bangko nga gamiton sa mga estudyante. Sa kabayan sa seguridad, short-term plan sa namunuan sa DepEd ang pakig-alayon sa barangay ug Kugman Police aron mabantayan una ang lugar. Another batch of procurement sa kaning security services. Okay, pa kaning lugars na yun ba kay ulang magitay sa manpower ang ato ang LSP sa security dahil eskwelahan niya ang mga securities medyo kulang so naapoy gikuan allocate ang LSP nga
procurement of security services kaning mga Blue Guards. Sa kabahin sa Cagayan de Oro City Police Office, ilahan na nga giimbestigahan ang giingong insidente sa paggamit og illegal nga droga sa mong school building. Atong City Director Colonel Salvador Adam naghatag kamanduan sa Station Commander sa Police Station 10 gani na diri si Captain Linog nga magpahigayon og ocular investigation. Sa gipagawas nga pahayag sa local school board, giklaro ni ini nga dihang na turnover ang proyekto niadtong tuig 2022 sa daang administrasyon. Dili pa kini andam nga magamit tungod wala pa kini building permit ug occupancy permit. Ang titulo niadto pang July 3, 2023 nahatag sa DepEd nga pipilasab sa mga rason nga nalangan ang turnover sa school building. Hinoon ilang gipasalig nga mapadali ang pagpanindot sa school building sa di pa matapos ang kasamtangang tuig. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Doon na bagong OIC Regional Director ang Police Regional Office 12. Lakip sa buot nining pakusgan ang Oplan Katok kontra loose firearms. Ano yung report? Sa pagretiro sa labaw sa Police Regional Office 12 nga si Police Brigadier General Percival Augustus Placer niadtong Biyernes, dayong milingkod isip Officer in Charge Regional Director si Police Brigadier General James Gulmatico nga tubong South Cotabato. Sa iyang paglingkod, lakip sa iyang mandato ang pagpakusog sa Oplan Katok aron mapugnan ang paggamit og loose firearms o mga armas nga dili rehistrado o walay dokumento. Buot sab niining makunhuran ang firearm-related incidents sa Rion 12. Sa Oplan Katok, ginaadtuan sa kapulisan kauban ang Regional Civil Security Unit 12 ang panimalay sa gun owners nga wala na makaparenew sa ilang mga lisensya sa pusil. Maigting na pinapatupad ang Oplan Katok kung saan pinapuntahan at kinakatok ng ating mga kapulisan ang mga individual na hindi nakapag-renew ng lisensya ng kanilang mga baril. Ito ay isang paraan upang masuppress ang paggamit ng mga loose firearms sa masamang gawain. Nagbahad usab kini sa mga pulis sa PRO 12 nga pasaway ug dunay mga illegal nga binuhatan nga disiplinahon gayud ug ipahamtang ang angay nga silot. Paningkamutan sab matud pa sa kapulisan nga matag dunay emerhensiya, kinahanglang makaresponde gilayon sila sulod sa 3 to 5 minutes. We'll implement discipline para sa mga pasaway natin ng mga personnel na kailangan na natin silang disiplinahin. We will impose punishment kung kinakailangan. I will impose 3 to 5 minutes emergency response. Misaad usab si Gulmatico nga mahimong hapsay ug organisado ang PRO 12 ubos ang pagdumala bisan OIC pa lang. Nahimong Deputy Regional Director sa PRO BARM si Gulmatico kaniadto, una siya milingkod isip Officer in Charge sa PRO 12. Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nakumpiska sa otoridad sa Zamboanga City ang kapin 40 ka botelya sa homemade explosive nga giingong gamiton sa blast fishing. Mga suspetsado nga gituwang mga mananagat, padayong ginapangita. Ani ang report. Ana sa 46 ka mga botelya sa soft drinks nga gisudlan og ammonium nitrate ang nasakmit sa otoridad atol sa maritime operation sa mga personahe sa Naval Forces Western Mindanao, Kapulisan, Lakip BFAR sa baybay sa Barangay Mariki, Zamboanga City niadtong Sabado pasado alas 5 sa hapon. Lakip sab sa mga nasakmit ang 50 commercial blasting cups ug 8 meters timing fuse nga gituo ang gamiton sa blast fishing. Sumala sa Naval Forces Western Mindanao, pinaagi sa usa ka intelligence report, dunay 2 ka bangka nga nagakarga sa maong mga eksplosibo. Apan atol sa ilang operasyon, nakasibat ang 3 ka mga mananagat sakay sa usa ka bangka ug nabiyaan ang usa ka bangka kung asa nakabutang ang mga eksplosibo. Intention talaga nila sir is yun sir, yung blast fishing. Manguhuli sila ng isda using this kind of explosive. So alam naman natin sir, pinagbabawal to. Matud sa Naval Forces Western Mindanao, sagad ginagamit sa blast fishing ang ammonium nitrate nga usa ka chemical nga pampabuto nga ginabawal ang pagpamaligya. Sagad kuno kining ginasulod sa botelya o ginaitsa sa dagat aron paspas nga makakuha og isda. Para ba siyang paputok talaga sir kapag tinapon nila, sakto yung paglanding nun sa dagat sir, sa sabog. Sa pamamagitan ng ganyang paraan na paghuli sir,
imbis na ang hulihin lang dapat sa malalaking isda, nadadamay yung mga maliliit. Sa karon gikustodiya na sa mga personal sa PNP Explosive Ordnance Disposal o EOD team ang maong mga eksplosibo alang sa igong disposisyon. Samtang nagpadayon ang manhunt operation sa otoridad batok sa mga sospek. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ulahing 8 kaadlaw na lang una ang deadline sa inyong paghulog og entries alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Ihulog kini sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro ug sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo. Mulungtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisita ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Usa ka pulis ang arestado sa Criminal Investigation and Detection Group bar sa bypass operation ini sa Cotabato City. 2 ka M16 rifles ang nakuha sa suspect samtang nakasibat ang kauban niini. Ani ang report. Dapa. Mao kini ang aktual nga video sa CIDG bar sa ilang bypass operation nga target ang usa ka pulis sa PC Hill Rosary Heights 1 Cotabato City niadtong Miyerkules sa buntag. Positibong nadakpan ang sospek nga namaligya og armas kinsa usa ka pulis nga nakadestino sa Sultan Kudarat Municipal Police Station. Yumunti ka! Dapa! Gibutyag ni CIDG Bar Chief Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca nga nakuha sa posisyon sa mga pulis ang 2 ka M16 rifle, 5 ka magazine ug marked money nga 160,000 pesos, mga bala ug uban pa. Nakasibat sabang usa pa ka kaubanan sa maong pulis. Nagmalampuson ang mga operasyon sa hiniusang puwersa sa CIDG Maguindanao PFU, Cotabato Police, Maguindanao del Norte PPO ug Police Intelligence Unit sa Maguindanao del Norte. Ana sa kustodiya sa CIDG bar ang pulis ug pasakaan kini ug kasong paglapa sa RA 10591 kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Wala na sab miluwat og pahayag ang suspect nga pulis. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka 102-year-old nga babae ang nakadawat og 100,000 pesos nga incentive gikan sa lokal nga kagamhanan sa Alabel, Sarangani. Atol sa flag ceremony sa Alabel LGU niadtong Lunes, gitunol kang Porita Mangkal ang cheque isip incentive alang sa mga centenarian nga residente sa Alabel. Sumala sa Municipal Social Welfare and Development Office, si Lola Porita nagpuyo kauban ang iyang usa ka igsuon nga mag 100 years old sab karong November 20. Silang duha walay mga bana ug nagpabiling dalaga. Sumala ni Lola Porita kinsa gipanganak ni atong June 15, 1922, ang sekreto sa iyang long life, pagkaon ug gulay, prutas ug mga masustansyang pagkaon ug paglikay sa tamis nga pagkaon. Madud sa Alabel LGU, ang maong incentive gikan kanila lahi pa sa madawat nga 100,000 pesos sa mga centenarian gikan sa national government nga iproseso sa DSWD Region 12. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.